Isang lalaki sa lungsod ng Mandaluyong matapos umano siyang mapagtripan at hampasin ng bote ng isang laseng. Exclusive Papatrol, Pia Gutierrez. Dugo ang isinugod sa Mandaluyong Medical Center si Mark Joseph Achivida mag-aalauna kaninang madaling araw. Ito'y matapos umano siyang makursunadahan at hampasin ng bote sa ulo at leeg na isang lasing na tambay sa Barangay Addition Hills. Bumili nga siya ng sigarilyo sa labas, doon sa may tindahan. Biglang daw pinalo. Tinahi pa siya eh. Urak na urak dito, saka dito. Halos wala naman sa tamang katinuan ng suspect na si Robert Palik nang dalhin ito sa presinto. Tama na yan, Pali. Ayon sa mga taga-barangay, kilala na raw sa panggugulo ang suspect tuwing nakakainom. Madalang yung araw na walang gulo pag nandun siya. Kaya mismo nga yung barangay, nasawa na sa kahuli. Sa tindi ng kalasingan, hindi pa rin natigil ang suspect hanggang sa kulungan. Dahil sa tindi ng mga sugat na tinamo ni Mark Joseph, desidido ang kanyang pamilya na sampahan ng kaso si Palik. Pia Gutierrez, Patrol ng Pilipino. Iceland naman, stranded pa rin ang libu-libong pasahero matapos kanselahin ang biyahe ng mga eroplano dahil sa makapal na ash cloud na dulot ng pagsabog ng bulkan doon. Karamihan sa mga pasahero sa airport hindi pa natutulog at hindi rin nakakaligo. Ang iba naman wala ng perang panggastos. Wala pang anunsyo kung kailan ligtas ng bumiyahe ang mga eroplano. Nung isang linggo pa nagsimulang pumutok ang bulkan sa Iceland na nagdulot ng makakapal na ashfall na umabot hanggang North America. Isinailalim sa 6 na buwang preventive suspension ang 26 na pulis ng Davao City at Police Regional Office 11. Ito'y dahil sa pagkabigo nilang lutasin ang kaso ng summary killing sa Davao City. Sa desisyon ng Ombudsman, kasama sa pinasususpinde sina dating Davao City Police Office Director Catalino Cuy at Senior Superintendent Jaime Morente. Ayon naman kay Regional Director Chief Superintendent Pedro Tango, kailangan muna nilang makatanggap ng kopya ng Ombudsman bago suspindihin ang 26 na pulis. Walang matatanggap na sweldo ang mga sinuspinding pulis. 100% kumpiyansa si Aramina na mananalo siya sa halalan. Secret weapon naman ng senatorial aspirant na si Imelda Papin ang suporta ni Mommy Junicia Pacquiao. Nagpapatrol, Mario Dumawan. Gustong patunayan ni Aramina na bukod sa pag-arte at pagkanta, kaya niyang mamayagpag sa politika. Lalo't nasa dugo niya ito bilang anak ni dating Congressman Chuck Mathay. Isa si Ara sa maraming kumakandidatong konsehal sa tinaguriang City of the Stars, ang Quezon City. Ayon kay Ara, walang duda, mananalo siya. Pasok na po ko. Sa nararamdaman ko, hindi man tayo maging number 1, pero siguro naman po, pasok naman po ako sa 6. Ayon pa kay Ara, huling bala niya sa kampanya ang kapatid na si Christine Reyes. Bandang katapusan na at sa mga big rallies, ayoko rin naman siya mapagod dahil alam mo na baka hindi siya sanay sa ng politika, yung mag-house to house, masusunog ang kanyang skin. Sa Makati naman, 2 sa 5 magsasabong sa pagka-vice alkalde ay artista, sina Rico J. Puno at Jubel Salvador. Pinagmamalaki nila na walang batuhan ng putik sa kanilang mga kampo. Okay naman si Jubel, kaibigan natin, kasama sa industriya. Lahat naman tayo. Ang masasabi ko lang, better lang. Better lang. Hindi, biro lang eh. Hindi. Kaya ko rin kantahin yung kanyang mga kapalaran. Tuwang-tuwa naman si Imelda Papin sa pag-angat umano ng kanyang popularity ratings sa mga botante matapos siyang mag-guest sa Bantila. Pinagmalaki ni Imelda ang lumalakas niyang tsansa sa senatorial race. Dati, from 46 to 22, ang ngayon number 16. Sa ibang region naman, like Region 3, number 1 ang Imelda Papin. Yun ang report sa akin. Pero sa survey ng SWS mula Disyembre hanggang Marso, naglalaro pa rin ang ranking ni Papin sa ika-30 pwesto. Panghatak boto naman sa Bicolano ng ex-Vice Governor ang suporta ng kwelang si Mami Junicia. Subok ng bentahe ang popularidad sa mga actor-politicians. Pero dapat mas maging mapanuri ngayong halalan dahil wala ng take 2 ang botohan.
Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. At yan ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.